Patuloy pa rin ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon at ngayong linggo, nakapagtala ng pagpataas ng pagyanig ang bulkan. Ang latest alamin natin sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon live mula sa Legazpi City sa Albay. Paulo, kumusta na ang sitwasyon ngayon ng Mayon at mga evacuees sa mga lugar na naikot ninyo ngayong araw? Marahay na banggi, Bea, nakapagtala nga ang PHIVOLCS ng mas malakas na pagyanig sa bulkan. At ayon nga sa PHIVOLCS, ayan ay dahil sa tuloy-tuloy na paggalaw sa loob ng Bulkang Mayon. Bahagyang naging maganda ang panahon kaninang umaga sa Legazpi City, kaya't nagpakita sandali ang bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, patuloy ang pagbuga ng lava sa Mayon. Pero wala pa ring senyales ng biglaang paglubog o pagbukol ng bulkang ito at normal pa rin ang antas ng bulkanikong usok at gas. Pero babala ng mga eksperto, maaring senyales ito ng paggalaw ng magma na posibleng magdulot ng mas matinding pagputok. Kaya ang mga otoridad sa ilang bayan malapit sa danger zone, todo bantay pa rin. Tuloy lang ang buhay para sa ilang residente dito sa Barangay Calbayog sa bayan ng Malilipot sa lalawigan ng Albay. Pinapayagan kasing makapasok ang ilan sa kanila sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone upang tingnan ang kanilang mga ari-arian o di kaya bantayan ang kanilang mga alagang hayop. Isa sa mga nabisita ng news team ay si Aling Delfina. 50 taon na siyang nakatira rito at dumalaw lamang para tingnan ang kanilang bahay at mga alaga nilang manok na panabong. Minsan na rin silang nasalanta ng lahar mula sa bulkan, kaya't agad na rin silang lumilikas kapag inaabisuhan ng mga otoridad. Sana po, kasi mahirap sa evacuation. Yung sa pagkain naman, okay naman. Yung pinansyal po, pabalik-balik, wala naman kaming mga trabaho. Yun po ang mahirap sa amin. Strikto ang pagbabantay ng mga otoridad sa border control points. Bawat pasok at labas, kailangang nakalogbook. Sa mga evacuation center naman na di kalayuan sa checkpoints, makikitang aktibong nakikipaglaro ang mga social welfare workers sa mga bata. Simpleng laro man ito, pero ayon sa DSWD Albay, malaking bagay ito na maibsan kahit papano ang nararamdamang disruption ng mga kabataang evacuee sa kanilang normal na pamumuhay. Talagang yung mga bata natin dapat may activity, especially mga ganito, kahit mga simpleng laro lang po, sir. So kami sa DSWD, we see to it talaga na kung wala man yung tinatawag natin na child-friendly space, CFS, dapat po nagkakandak tayo ng mga activities para yung mga bata po natin hindi nila nararamdaman na, problemado ba kami dahil apektado ba kami? Sa kalapit namang Tabaco City, bahagyang umulan kaninang hapon at patuloy ang pamamalagi sa evacuation centers ng ilang residenteng malapit sa 6-kilometer permanent danger zone. Nasa 300 residente ang namamalagi sa evacuation center ng Barangay Buwang at tila hindi mapapatid ng ulan o ng pag-aalboroto ng bulkan ang kanilang pananampalataya. Dahil dito sa evacuation center, may imahe ng Poong Jesus Nazareno, simbolo ng hiling ng ilang residente sa lugar ng kanilang panalangin para sa kanilang buhay at kaligtasan sa kabila ng kalbaryong nararanasan. Bea, batay sa pinakahuling tala ng PHIVOLCS ay nasa 256 na rockfall events ang kanilang na-monitor simula madaling araw kahapon hanggang kaninang alas 12 ng madaling araw ngayong linggo. At paalala naman ng DSWD sa mga nag-evacuate na residente dito sa lalawigan ng Albay, hindi po kinakailangan ng anumang ID card para makakuha ng ayudang tulad ng food packs at hygiene kits. Hihingin lamang po ang inyong identification card kung kayo po ay manghihingi ng ayuda o kukuha ng ayuda tulad ng Cash for Work program, mga assistance to individuals in crisis situations o AICS programs o yung Emergency Cash Transfer Program. Balik sa iyo, Bea. Maraming salamat, Paulo Barcelon, nag-uulat live mula sa Legazpi City, Albay.